Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may nakatirang magsasakang si Lando. Payat ang katawan, sunog sa araw ang balat, at madalas ay may mga bitak at kalyo ang kanyang mga palad. Kasama niya sa isang maliit na bahay kubo ang asawa niyang si Marta at ang nag-iisa nilang anak na si Nena, isang batang masayahin ngunit sakitin. May 3 kambing sila, ilang manok, at isang pirasong lupang sinasaka na hindi pa kanila, sapagkat inuupahan lamang nila ito sa matandang mayamang si Don Gustavo. Bawat umaga, nagigising si Lando bago pa sumikat ang araw. Isinasabit niya ang lumang sombrerong buri sa ulo, isinasalo ang lumang asarol sa balikat, at naglalakad papunta sa bukirin. Kasama niya ang malamig na hangin ng madaling araw, ang mga kuliglig na unti-unting humihina ang huni, at ang kaluskos ng mga damong nadadaanan ng kanyang mga paa. Sa bawat hakbang ay dala niya ang pag-asa na balang araw, kahit hindi siya yumaman, magkaroon man lang ng sapat na ani upang hindi na magutom ang kanyang pamilya at hindi na mag-alala si Marta kung saan kukuha ng bigas kinabukasan. Isang araw, matapos ang mahabang oras ng pagkayod sa bukid, uhaw na uhaw si Lando. Mainit ang araw at halos walang ulap sa langit. Tumigil siya sandali sa gilid ng kanyang taniman ng palay, kinuha ang lumang banga ng tubig at dahan-dahang uminom. Pumikit siya habang dumadaloy ang malamig na tubig sa kanyang lalamunan, parang sa bawat lagok ay may konting lakas na bumabalik sa kanya. Nang ibaba niya ang banga, napansin niyang may isang matandang nakatayo sa di kalayuan, bahagyang nakayuko, tila pagod na pagod. Ang matanda ay may mahabang buhok na puti, mahaba ring balbas na tila hindi na napuputulan, at nakasuot ng kupas na barong na may mga punit sa laylayan. Nakasandal ito sa tangkay ng isang puno sa gilid ng pilapil at halatang nanginginig ang mga tuhod. Naglakad si Lando papalapit, dala ang bangang may natitirang tubig. "Tay, ayos lang po ba kayo?" Mahinahong tanong ni Lando. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Mapupungay ang kanyang mata, ngunit may kakaibang kislap na parang ilaw ng alitap-tap sa kadiliman. "Anak," mahinang wika ng matanda, "pwede bang makahingi ng konting tubig? Matagal na akong naglalakad. Tila lalagnatin na yata ako sa uhaw." Hindi na nagatubili si Lando. Agad niyang iniabot ang banga. "Aba tay, bakit pa po kayo naglalakad sa ganitong init? Ubusin niyo na po. May balon naman po sa bahay namin. Bubuhat na lang po ako mamaya." Humigop ang matanda ng tubig, marahan sa simula, hanggang sa naging tuloy-tuloy at masigla. Tila bawat lagok ay muling bumubuhay sa kanyang katawan. Nang maubos ang laman, huminga itong malalim, saka ngumiti kay Lando nang may pasasalamat. "Salamat anak," sabi ng matanda. "Malaking tulong ito sa naglalakad na tulad ko." "Nako, wala po yon tay," sagot ni Lando, sabay kamot sa ulo. "Kung gusto niyo po, doon muna kayo sa kubo namin magpahinga. Malapit lang po naman iyon dito." Napatingin ang matanda sa bukirin ni Lando, sa mga palay na naninilaw sa ilalim ng araw, sa mga tuyong bahaging tila nawalan ng sigla dahil sa tagtuyot na ilang linggo na ring nagpapahirap sa mga magsasaka sa baryo. "Kumusta ang animo anak?" tanong ng matanda. Napabuntong hininga si Lando. "Sa totoo lang po tay, hindi kagandahan. Ilang beses na kaming tinamaan ng tagtuyot. Malakas ang araw, kulang sa ulan, tapos ang upa sa lupa ay hindi rin bumababa. Pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa. Hanggat kaya ko pong mag-araro, magtatanim at magtatanim pa rin ako." Tahimik na tumango ang matanda, tila may iniisip na malalim. "Napakabuti ng puso mo anak," mahina pero malinaw nitong wika. "Sa mundong ito, bihira na ang nagbibigay ng walang hinihinging kapalit." Ngumiti sa hiya si Lando. "Huwag niyo na pong purihin yan tay. Tubig lang naman po ang naibigay ko. Kung may pagkain pa po ako rito, ibibigay ko rin po sana." "Tubig ang buhay.
Sagot ng matanda. Kung walang tubig, walang palay, walang halaman, walang tao, ibinahagi mo sa akin ang bagay na iyon na parang buhay na rin ang ibinigay mo. Pinilit ni Lando na may divert ang usapan. Tay, sumama na po kayo sa bahay namin. Maghahapunan na rin po siguro mamaya. Kahit simpleng kanin at gulay, makakakain po kayo roon. Baka mapagalitan po ako ng asawa ko kung hindi ko po kayo inimbitahan. Bahagyang natawa ang matanda, isang malalim at paos na tawa, ngunit may lambing. Sige anak, anito. Kung hindi ako makakaabala sa inyo, hindi po kayo abala, tara na po. Magkasabay silang naglakad sa makipot na pilapil. Si Lando, nabuhat ang walang lamang banga, at si matanda na unti-unting tila nabubuhayan ng sigla sa bawat hakbang. Habang naglalakad sila, napansin ni Lando na parang hindi na gaanong nakayuko ang matanda at tila mas magaan na ang galaw nito kahit pahalata ang katandaan. Pagdating nila sa bahay kubo, sinalubong sila ni Marta. Nakasukbit pa sa bewang nito ang basahang laging gamit sa paglilinis ng mesa at halatang nag-aasikaso ito ng hapunan. Sa gilid naman ng bahay ay nakatayo si Nena. Palaging nangangapit sa poste habang nakatanaw sa malayo. Nangungulila sa larong hindi niya magawa ng madalas dahil sa kahinaan ng katawan. On, may bisita tayo, tawag ni Lando. Bahagyang kinakabahan dahil wala naman talaga silang masyadong ulam. Napatingin si Marta sa matanda, saka nagmano ito. Magandang hapon po, tay, magalang niyang bati. Pasensya na po sa simpleng bahay namin. Magandang hapon, Hija, sagot ng matanda. Maganda ang tahanan niyo. Mararamdaman ang pagmamahalan kahit maliit. Lumapit si Nena, mahinhin, at nagmano rin sa matanda. Ngumiti ito sa bata. Apo, kumusta ka? Tanong niya. Medyo inuubo po ako, Lolo, sagot ni Nena. Pero okay lang po. Sanay na po ako. Napatingin ang matanda kay Lando at may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ayos lang po si Nena, tay, sabi ni Marta, kahit halatang nagpipigil ng lungkot. Mahina lang po talaga ang bagay simula pa noong maliit siya. Umupo sila sa munting bangko sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng bahay. Ipinaghain ni Marta ng mainit na sabaw na gulay ang matanda at kanin na sinabayan ng kaunting tuyo. Ito lamang ang meron sa hapong iyon, ngunit ibinigay na nila sa kanilang panauhin. Konti na lang ang natira para sa kanilang mag-anak. Tahimik na kumain ang matanda, dahan-dahan at may pag-iingat, parang nagpapasalamat sa bawat subo. Napansin niya na si Lando ay kaunti lang ang kinain at halos ibinigay na ang karamihan kay Nena at kay Marta. Nako, tay, kung alam ko lang po na may bisita kami, sana nakapanghuli ako ng isda sa sapa, sabi ni Lando, tila nahihiya. Masarap ang ulam ninyo, sagot ng matanda. Ang mas masarap pa ay ang kabutihang kalakip nito. Natapos ang hapunan at lumalim na ang gabi. Tumingala si Lando sa langit at nakita ang napakaraming bituin na kumikislap, waring nakikinig din sa kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, nagsalita ang matanda. Anak, pwede ba tayong mag-usap sa gilid sandali? Tanong nito. Tumango si Lando at sumunod. Lumayo sila ng kaunti sa kubo hanggang sa naging tanging ilaw na lang ang liwanag mula sa bintana at ang mahihinang kislap ng alitap-tap sa damuhan. Tay, may problema po ba? Tanong ni Lando. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa paligid, sa mga puno, sa lupa, sa langit. Makatagal ay tumuon ang kanyang tingin kay Lando. Lando, mahinahon niyang wika. Matagal na akong naglalakad sa mundong ito. Nakita ko na ang maraming uri ng tao. May mga taong nagbibigay pero may hihingin. May mga taong nag-aabot pero hindi bukal sa loob. Ngayon lang ulit ako nakatagpo ng taong gagawa ng kabutihan nang walang pag-iimbot. Wala naman po akong ginawa, tay, kundi ang dapat lang gawin,
sagot ni Lando. Hindi lahat kayang gawin iyon, tugon ng matanda. Hindi mo ako kilala, pwede mo akong pagdudahan, pero pinainom mo ako, pinakain, pinatuloy sa bahay mo, kahit alam mong kapos din kayo. Napayukong bahagya si Lando. Kung tutuusin nga po, tay, nahihiya ako dahil konti lang ang naibigay namin sa inyo. Ngumiti ang matanda. Ngunit sapat na iyon. Sa isang iglap, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa mukha ni Lando. Ang paligid ay tila tumahimik, ang mga dahon ay bahagyang umalog, at ang mga alitap-tap ay nagtipon na parang nagpapakawala ng mas maliwanag na liwanag kaysa karaniwan. Anak, mahinahong sabi ng matanda, oras na siguro para ipakilala ko ang tunay kong sarili. Unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang likod na kanina'y kuba ay unti-unting tumuwid. Ang kanyang buhok at balbas na puti at gusot ay tila inayos ng hangin, kumintab at naging parang sinag ng buwan. Ang kanyang kupas na barong ay napalitan ng mahabang kasuotang tila hinabi mula sa mismong hamog ng umaga at liwanag ng araw. Ang kanyang mga mata ay lalong nagningning, parang dalawang bituin na bumaba sa lupa. Napaatras si Lando, nanlaki ang mata sa gulat, halos hindi makahuma. Tay, ano po ito? Nauutal niyang tanong. Lando, wika ng matanda, ngayon ay may tinig na malalim ngunit banayad. Isa akong engkanto. Matagal na akong nagbabantay sa kagubatan, sa mga bukirin, sa mga ilog at sapa. Tagapag-ingat ako ng tubig, lupa at hangin. Matagal ko nang minamasdan ang baryong ito, lalo na ang mga magsasakang tulad mo. Nanlamig ang mga palad ni Lando. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o luluhod sa paggalang. Ngunit nanaig ang respeto sa puso niya. Dahan-dahan siyang yumuko. Patawad po, sabi niya. Kung nagkulang po ako sa paggalang, wala kang kasalanan, putol ng engkanto. Bagkus, ikaw ang may ginawang dakilang kabutihan. Hinintay ko ang araw na may magsasakang hindi magdadalawang isip magbahagi ng tubig sa taong hindi niya kilala kahit hirap din siya, kahit kaunting-kaunti na lang ang meron sa kanya. At ikaw yon, Lando. Hindi makapaniwala si Lando. Sumagi sa isip niya ang anak na si Nena, ang asawang si Marta, ang lumiliit na ani, ang upa sa lupa, ang banta ng gutom. Kung totoo ang nakikita niya, maaaring magbago ang lahat. Bakit po kayo nag-anyo bilang matanda? Tanong niya. Para subukin ang puso mo, sagot ng engkanto. At napatunayan kong tapat, malinis at mapagbigay ito. Ngayon, gusto kong suklian ang kabutihang ipinakita mo. Parang huminto ang tibok ng puso ni Lando sa narinig. Hindi siya sanay na marinig ang salitang sukli sa kanyang mga kabutihang ginagawa. Sa buong buhay niya, kabutihan ang itinanim niya kahit kapalit ay kadalasay pagod at hirap. Wag na po, mahina niyang tugon. Ang importante po sa akin, nakatulong ako. Ang taong kasing buti mo, patuloy ng engkanto, ay nararapat tumanggap ng biyaya, hindi para magyabang, kundi para lalo pang makapagbahagi sa iba. Pakinggan mo ako, Lando, at intindihin mong mabuti ang sasabihin ko. Tumunog ang mga dahon ng punong nakapaligid sa kanila, parang sumasang-ayon. Ang hangin ay naging mas banayad, mas malamig. Ang buwan ay bahagyang sumilip mula sa ulap, nagbibigay ng malamlam na liwanag. Bukas, sabi ng engkanto, pagbangon mo sa umaga, pumunta ka sa pinakadulo ng lupang sinasaka mo. Doon sa bahagi kung saan halos hindi na tumutubo ang palay dahil sa tuyong lupa. Humukay ka ng balon doon, kahit isa o dalawang dipa ang lalim. Kahit pa sabihin ng iba na walang tubig sa bahaging iyon, huwag kang makikinig. Kapag may dumaan na kapitbahay at pinagtawanan ka, huwag kang papatinag. Basta maghukay ka. Napakurap si Lando. Balon po? Tanong niya.
Doon po sa pinakatuyo, wala pong naniniwalang may tubig doon. May lihim ang lupang iyon, sagot ng engkanto. Matagal nang tuyo sa mga mata ng tao, pero hindi sa mata ng kalikasan. Kapag natapos mo ang balon, lalabas ang tubig na matagal nang nakatago. Malamig, malinis, at masagana. Hindi ka mawawalan ng tubig, hindi na mamamatay sa uhaw ang palay mo, at madidilig ang mga halaman ng buong taon. Nangatal ang labi ni Lando sa pag-asa. Totoo po ba yan? Halos pabulong niyang tanong. Tandaan mo, pagpapatuloy ng engkanto, hindi lang para sa iyo ang balon na yon. Kapag nagkaroon ng tubig, huwag mo itong ipagkakait sa mga kapitbahay mong nangangailangan, kahit pa may mga taong nanakit sa iyo noon o nanghamak sa inyong kahirapan. Buksan mo ang balon para sa lahat. Sa oras na gawing negosyo ang tubig, magsisimulang mawala ang biyayang kaakibat nito. Kaya lagi mong ilagay sa isip, ang tubig mula sa kalikasan, kapag ibinahagi, lalong dumarami ang biyaya. Tumango si Lando, nangingilid ang luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Opo, sabi niya, pangako po tay, Ginoong engkanto, hindi ko po ipagkakait ang tubig. Hindi po ako gagawa ng masama gamit ito. Isa pa, sabi ng engkanto, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, pumunta ka sa balon. Magdala ka ng isang tabo ng tubig mula roon at ilagay mo sa harap ng bahay ninyo. Hayaang sumalubong ang tubig na iyon sa liwanag ng buwan kahit ilang sandali. Kapag natapos, ipainom mo iyon kay Nena. Unti-unting lalakas ang katawan ng anak mo, luminis ang kanyang paghinga, at mawawala ang madalas niyang pagkakasakit. Napahawak si Lando sa dibdib. Bahagya siyang napaupo sa damuhan dahil pakiramdam niya ay napakabigat ng biyayang maririnig. Lalakas po si Nena? Halos hindi makahingang tanong niya. Gagaling po ang anak ko? Ang tubig na yan ay hindi ordinaryo, sagot ng engkanto. Huwag mong gagamitin sa kung ano-anong bagay. Para kay Nena lang. At sa mga panahong kailangan niya ng lakas. Huwag kang matatakot. Basta sundin mo ang aking tagubilin. Maraming salamat po. Umiiyak ng pasasalamat na, sabi ni Lando. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo. May isa pa akong paalala, dagdag ng engkanto. Sa oras na may mayaman o makapangyarihang tao na gustong angkinin ang lupa at balon mo, huwag kang agad matitinag sa takot. Tumayo ka sa katotohanan. Hindi kita pababayaan kahit hindi mo ako nakikita. Ang kalikasan na pinangalagaan mo sa kabila ng iyong kahirapan ang magiging kakampi mo. Tumingin si Lando sa paligid. Parang mas malinaw ang tunog ng mga kuliglig. Mas maliwanag ang liwanag ng buwan. Mas ramdam niya ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngayon, wika ng engkanto, bumalik na tayo sa bahay mo. Hindi ako magtatagal. May iba pa akong kailangang bantayan, pero tandaan mo ang pinag-usapan natin. Magkasamang bumalik ang dalawa sa kubo. Pagdating nila roon, tulog na si Marta at si Nena, magkayakap sa banig. Tahimik ang gabi. Lumapit ang engkanto sa durungawan at sandaling pinagmasdan na ang mag-ina ni Lando. Mahalin mo sila at ingatan, sabi ng engkanto. Ang pamilya mong ito ang iyong unang kayamanan. Opo, sagot ni Lando. Masinsin ang panata sa puso. Pagharap ni Lando sa engkanto, napansin niyang unti-unting nagiging anino ang katawan nito, parang usok na dinadala ng hangin patungo sa kawalan. Huling ngiti lamang ang iniwan nito at isang bulong na hindi niya malilimutan. Huwag mong kalilimutan, Lando. Ang tubig na ibinahagi mo ngayon ang magbubukas ng agos ng biyaya sa bukas. At sa isang pitik ng hangin, nawala ang engkanto sa harap ni Lando. Nakatayo itong mag-isa sa labas ng kanilang kubo, hawak ang dibdib at huminga ng malalim. Hindi na niya alam kung panaginip ba ang lahat o totoong nangyari. Pero ang tibok ng puso niya, ang lamig ng hangin at ang katiwasayan sa loob ng kanyang dibdib ay nagsasabing totoo ang lahat.
Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubusan ng araw, nagising si Lando na may kakaibang sigla. Hindi niya sinabi agad kay Marta ang tungkol sa engkanto. Natatakot siyang magmukhang nasisiraan ng bait. Ngunit matatag ang kanyang paniniwala sa mga nakita at narinig. Kinuha niya ang asarol, ang pala, at diretsyong nagpunta sa pinakadulo ng kanyang lupang sinasaka. Doon sa bahaging halos tinigilan na niyang asikasuhin dahil walang tumutubong maayos. Tiningnan niya ang lupang tuyot, basag-basag na parang basag na palayok. Tiningala niya ang langit sa kamarahang tumikhim. "Sige po, Ginoong Engkanto," bulong niya sa hangin. "Susubukan ko po." Sinimulan niyang hukayin ang lupa. Bawat bagsak ng pala ay may kasamang tunog ng tuyong lupa na nabubulabog. Ilang oras ang lumipas at nagpainit ng lubusan ng araw. Pinagpapawisan na ng husto si Lando. Sumasakit na ang likod at braso, ngunit hindi siya tumigil. Dumaan ang ilang kapitbahay at napatigil sa paglakad. "Lando!" sigaw ng isa. "Anong ginagawa mo riyan sa pinakatuyong parte? Hindi ba't sinabi na natin na walang tubig riyan?" "Baka may madiskubre ako," sagot ni Lando, pawis na pawis. "Sayang lakas mo dyan," sigaw pa ng isa. "Kung gusto mong maghukay ng balon, doon ka sa malapit sa sapa." May ilan pang tumawa at umiling. Ang iba, napailing na lang at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit hindi nagpatalo si Lando sa mga biro at pangungutya. Patuloy siyang naghukay, bumaba ng bumaba sa hukay, hinang-hina man ay kumakapit pa rin sa sabi-sabi ng engkanto. Makalipas ang ilang panahon, habang ibinabaon niya ang pala sa pinakaloob ng hukay, may naramdaman siyang kakaibang lamig mula sa ilalim. Dahan-dahan niya itong hinukay. Unti-unting nagbago ang kulay ng lupa, mula sa tuyong kulay abo patungong mamasa-masang kayumanggi. Bigla niyang narinig ang mahinang tunog ng parang tumutulong likido. "Parang tubig?" bulong niya, halos hindi makapaniwala. Hinukay pa niya ng hinukay at ilang sandali pa, lumitaw ang manipis na agos ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Sa una ay patak-patak lamang, hanggang sa kinalaunan ay naging tuloy-tuloy na daloy. Unti-unting tumataas sa hukay ang antas ng tubig. Napasinghap si Lando. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa sobrang tuwa ay napaupo siya sa gilid ng balon, halos maiyak. Ang tubig ay malinaw, malamig at tila buhay na umaangat mula sa kaibuturan ng lupa. "Diyos ko," bulong niya. Totoo nga. Napansin niyo ng ilang bata naglalaro malapit sa bukid. May tubig sa hukay ni Kuya Lando," sigaw ng isa. Agad na kumalat ang balita. Maya-maya lamang ay unti-unti nang nagdatingan ang mga kapitbahay, parehong mga magsasaka at mga usisero. Ang ilan ay napapakamot sa ulo, habang ang iba na may nagtataka kung paano nangyari iyon. "Paanong nagkaroon ng tubig dyan?" tanong ng isang matandang kapitbahay. "Hindi ko rin po alam," sagot ni Lando, nakangiting may halong luha. "Pinagtiyagaan ko lang pong hukayin." Lumapit ang isa pang magsasaka at inilubog ang kamay sa tubig. "Ang lamig," sabi niya, "at ang linaw. Pwede itong inumin." "Magdala kayo ng timba kung gusto nyo," wika ni Lando, halos hindi na iniisip ang pagod. "May tubig na tayo, hindi na kailangan pang lumayo." Nagtaka ang iba sa narinig niya. "Libre?" tanong ng isang lalaki. "Hindi mo kami sisingilin?" "Wag na," sagot ni Lando. "Kung may sobra, kumuha kayo. Ang dami ng tubig, hindi ko mauubos mag-isa. Ang mahalaga, may pangdilig na tayo, may maiinom ang mga bata." Sa tahimik na loob ng kanyang puso, alam ni Lando na natutupad niya ang bilin ng engkanto. Ang tubig na nagmula sa kalikasan ay hindi dapat ipagdamot. Dumating ang mga sumunod na araw at linggo. Unti-unting nagbago ang buhay sa baryo. Ang dating tuyong bukirin ni Lando
ay unti-unting naging luntian. Ang palay ay mas malulusog. Ang mga gulay tulad ng sitaw, talong at okra ay nagsipag-angat ng ulo mula sa lupa na parang nagpasalamat sa bawat patak ng tubig mula sa balon. Nakapagpatubo pa si Lando ng mga prutas sa gilid ng kanyang lupa. Mga papaya, saging at ilang punong mangga. Hindi lamang siya ang nakinabang. Dumating ang mga kapitbahay bitbit ang kanilang mga timba, banga at galon. Ang iba ay tahimik na kumukuha ng tubig. Ang iba ay nag-aalok ng tulong kay Lando sa bukid bilang pasasalamat. Pinapahiram siya ng kagamitan. Binibigyan siya ng kaunting binhi o pagkain. Nagsimulang unti-unting maghilom ang ilang tampuhan sa baryo sapagkat sa harap ng balon ni Lando, nagkakakilala ang mga tao, nagtutulungan at nagkwekwentuhan habang pumipila sa tubig. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, naalala ni Lando ang utos ng engkanto. Kumuha siya ng isang tabo ng tubig mula sa balon at dinala ito sa harap ng kanilang kubo. Tahimik ang paligid, ang buwan ay bilog na bilog, tila nakangiting nakasilip mula sa kalangitan. Inilapag niya ang tabo sa lupa, kung saan direktang tinatamaan ito ng liwanag ng buwan. Ilang sandali siyang tahimik na naghintay, pinagmamasdan kung paano sumisilip ang sinag ng buwan sa tubig, na tila sumasayaw sa bahagyang hangin. Pagkatapos ng ilang minuto, marahang kinuha ni Lando ang tabo at pumasok sa kubo. Naroon si Nena, nakahiga, bahagyang inuubo ngunit gising. Pa? Mahina nitong tanong. Saan po kayo galing? Lumapit si Lando sa anak niya at umupo sa tabi nito. May ipapainom ako sa iyo, anak, sabi niya. Tubig lang ito, pero gusto kong inumin mo. Ngumiti si Nena. Tubig lang po? Sige po. Dahan-dahang inilahad ni Lando ang tabo sa anak. Marahang uminom si Nena. Sa bawat lagok, pinagmamasdan ni Lando ang mukha ng bata. Parang hinahanap sa mga mata nito ang anuman pagbabago. Ang sarap po ng tubig pa, sabi ni Nena matapos uminom. Parang ang lamig po sa dibdib. Napaluha si Lando, ngunit pinigilan niyang ipaalam ito kay Nena. Pinunasan niya na lang ang gilid ng bibig ng anak at hinalikan sa noo. Sige, matulog ka na anak, wika niya. May lakas ka na kailangang ipunin para sa bukas. Mula ng gabing iyon, unti-unting nagbago ang kalagayan ni Nena. Hindi na ito ganoon kadalas inuubo, hindi na rin madalas nilalagnat. Nagkaroon ito ng sigla, nakapaglaro kasama ang ibang bata sa bakuran, natutong tumulong sa simpleng gawain, at nakapaglakad na ng mas malayo kaysa dati nang hindi hinihingal agad. Napansin ito ni Marta. Isang gabi, habang naguhugas siya ng pinggan sa labas, nilapitan niya si Lando. Hon, bulong niya. Napapansin mo ba si Nena? Oo, sagot ni Lando. May ngiti sa labi. Parang mas lumalakas na siya. Parang milagro, wika ni Marta. Dati, kahit kaunting pagod lang, inuubo na kaagad. Ngayon, nakakapaglaro na siya sa kubo ni na Aling Rosa. Ano bang ginawa mo? Napatingin si Lando sa balon sa di kalayuan. Saglit siyang natahimik, saka bumuntong hininga. Mayroon lang akong tinanggap na tulong, sagot niya. Galing sa kalikasan, galing sa isang nilalang na nagtiwala sa kabutihan natin. Hindi na masyadong nag-usisa si Marta. Ang mahalaga sa kanya, gumagaling ang anak nila. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ramdam niyang may higit pang misteryo sa tubig na iyon at sa balon na kusang naglabas ng biyaya. Habang gumaganda ang ani ni Lando at nakikinabang din ang buong baryo sa tubig, napansin ito ng may-ari ng lupang kanilang inaapakan, si Don Gustavo. Isang araw, habang nag-i-inspeksyon siya ng mga lupang inuupahan sa kanya, napadako ang kanyang tingin sa bukirin ni Lando. Sa gitna ng init ng araw, may nakita siyang balon, may pila ng mga kapitbahay, at may mga palay at gulay na walang kakulangan sa dilig.
Kanino ang lupang ito? Tanong ni Don Gustavo sa alila niyang si Ernesto. Sa ilalim po ng upa ni Lando, Don, sagot nito. Iyong mahirap na magsasaka, pero ngayon ay napapansin na po ng mga tao ang balon niya. Doon na rin po kumukuha ng tubig ang marami. Napakunot ang noo ni Don Gustavo. Balon? Tanong niya. Hindi ba't sinabi na noon pa na walang silbi ang bahagi ng lupang iyon? Paano nagkaroon ng tubig? Hindi ko po alam, Don, sagot ni Ernesto. Pero ang sabi-sabi, matiyaga raw na naghukay si Lando at mula raw sa ilalim ng lupang tuyot, lumitaw ang tubig na malinaw at malamig. Ang iba pa nga po, sinasabing milagro. Milagro? Napaismid si Don Gustavo. Ang milagro, ginagawa ng pera, hindi ng mga mahihirap na yan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niya na ang balon ni Lando ay malaking pakinabang. Kung kanya ang balon, madali na siyang makakapagbenta ng tubig sa ibang baryo. Makakapagtayo siya ng poso o maliit na negosyo. Tumahimik siya sandali, sakang umisi. Ernesto, wika niya. Ayusin mo ang mga papeles ng lupa. Gusto kong siguraduhin kung ano talaga ang sakop ng pag-aari ko. Hanapin mo kung saan nagtatapos ang kontrata ni Lando sa lupa niyang inuupahan. Opo, Don. Mabilis na sagot ni Ernesto. Habang pinaplano ito ni Don Gustavo, tahimik namang nagpapatuloy sa pang-araw-araw na buhay si Lando. Nagbabayad pa rin siya ng tamang upa, hindi pumapalya sa pagbibigay ng bahagi ng kanyang ani sa may-ari ng lupa at hindi nagdaramot sa tubig mula sa balon. Dumadami ang kaibigang lumalapit sa kanya at unti-unting kinikilala siya bilang isa sa mga magigiting na magsasaka sa baryo, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihan at pagtutulungang nagmumula sa kanya. Isang hapon, dumating si Ernesto sa kubo ni Lando kasama ang 2 tauhan ni Don Gustavo. Lando? Tawag ni Ernesto, malamig ang tinig. Lumabas si Lando mula sa likod ng kubo, may dalang kaunting kumpol ng talbos. Nabigla siya nang makita ang mga tauhan ng Don. Ay, magandang hapon, sabi niya, may paggalang. Napadalaw kayo. Mabuti at nandito ka, wika ni Ernesto. May ipinapabigay si Don Gustavo. Iniabot ni Ernesto ang papel na may pirma ng Don. Kinuha ni Lando iyon at dahan-dahang binasa. Hindi siya sanay sa mga kontrata at mga legal na salita, ngunit naiintindihan niya ang ibig sabihin ng nakasulat. Ayon sa dokumento, ang bahaging kinatatayuan ng balon ay umano'y lumalampas na sa hangganan ng lupang inuupahan ni Lando. Nakasaad doon na ang balon, pati na ang karapatan sa tubig na lumalabas dito ay pagmamay-ari ni Don Gustavo bilang tunay na may-ari ng lupain. Teka lang po, kabadong wika ni Lando. Hindi po ako lumampas sa usapan namin ni Don. Dito po talaga ako nagtatanim mula pa noong una. Dito rin po ako pinayagan magtrabaho. Hindi na yon ang nakasaad dito, malamig na sagot ni Ernesto. Nitong huli, inayos ni Don ang mga hangganan ng lupa. At ayon sa panibagong sukat, sa kanya ang kinalalagyan ng balon. Kung gusto mo, Lando, pwede ka na lang magbayad ng dagdag na renta para sa paggamit nito. Dagdag na renta? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Lando. Pero hindi ko naman po ito sinadya para sa akin lang. Bukas po ang balon para sa lahat. Hindi po ba ninyo nakikitang malaking tulong ito sa buong baryo? Negosyo ang nakikita ni Don. Putol ni Ernesto. Simula bukas, ipapasara natin ang balon sa sinumang hindi magbabayad. Kung gusto mong patuloy na gumamit, maghanda ka ng dagdag na bayad bawat buwan. Kung ayaw mo, pwede ka namang umalis sa lupang to. Nanginig ang mga kamay ni Lando. Pumasok sa isip niya ang engkantong nagsabi na may darating na panahong susubukin siya ng mayamang gustong sakupin ang balon. Ngayon, narito na ang panahong iyon. Wala po akong kakayahang magbayad ng dagdag. Mahinay niyang sagot. Pilit pinapakalma ang boses. Pero hiling ko po kay Don, huwag niyang ipasara ang balon sa mga kapitbahay. Kailangan po ng mga bata ang tubig.
Kailangan po ng mga pananim. Hindi ako ang kausap mo, sagot ni Ernesto. Kung may reklamo ka, puntahan mo si Don. Pero tandaan mo, Lando, wala kang laban sa kanya. Siya ang may titulo ng lupa. Ikaw, nangungupahan lang. Pag-alis ni Ernesto at ng mga tauhan, nalugmok si Lando sa tabi ng balon. Pinagmasdan niya ang malinaw na tubig sa ilalim, ang munting alon-alon sa ibabaw dahil sa banayad na hangin. Para bang may sariling buhay ang dagat ng tubig doon sa hukay na iyon. Napapikit siya. Pilit pinapakalma ang sarili. Sa tahimik na pag-iyak, bumulong siya. Ginoong Engkanto, ano po ang gagawin ko? Lumipas ang magdamag na mabigat ang loob ni Lando. Kinabukasan, nagpunta siya sa malaking bahay ni Don Gustavo, dala ang buong lakas ng loob na natitira sa kanya. Sa malawak na bakuran, na palilibutan ng mga ornamental na halaman at mataas na pader, pumila siya sa harap ng gate. May kailangan ka? Tanong ng bantay. Kakausapin ko po sana si Don Gustavo, sagot ni Lando. Mahalaga po, tungkol po ito sa balon sa bukid. Nagkataong narinig iyon ni Don mula sa balkonahe. Lumabas siya nakasuot ng malinis na barong, may hawak na tabako. Sino yan? Tanong ni Don. Si Lando po, yung nagsasaka sa dulo, sagot ng bantay. Ah, siya pala, wika ni Don. Papasukin mo. Pumasok si Lando sa bakuran, nakayuko, ngunit pinipilit na maging matatag. Magandang araw po, Don. Magalang na bati niya. Humihingi lang po ako ng kaunting oras ninyo. Alam ko na kung bakit ka narito, malamig na sagot ni Don. Tungkol sa balon, tama ba? Opo, Don, sagot ni Lando. Kung pwede pong pakiusap, huwag niyo po sanang ipasara sa mga kapitbahay ang balon. Malaking tulong po iyon para sa aming lahat. Kung kailangan ko pong maglinis, magayos o magbantay, gagawin ko po. Basta po, huwag lang ipagbawal sa iba. Humitit ng tabako si Don at tumingin kay Lando mula ulo hanggang paa. Lando, sabi niya, ikaw ang naghukay ng balon, alam ko. Pero ang lupa, akin. Walang balon kung wala ang lupa. Kaya, ayon sa batas, akin din ang balon at ang tubig. Kung may kikitain dyan, natural lang na ako ang may karapatang magdesisyon. Hindi ko po kinokontra ang pagmamayari ninyo sa lupa, sagot ni Lando. Halos nanginginig ang tinig. Ang sa akin lang po, ang tubig na yon ay parang biyaya ng Diyos at ng kalikasan. Hindi po dapat ipagdamot. Nagpapakabanal ka pa, singhal ni Don. Ano sa tingin mo? Mabubuhay ako sa kabaitan. Kung bibigyan mo ng libre ang lahat, sino ang magbabayad? Ang negosyo ay negosyo. Kung ayaw mong magdagdag ng renta, pwede kang umalis. Maraming magsasakang mas masaya pang magtrabaho sa lupa ko kaysa sa iyo. Napayuko si Lando. Ramdam niya ang paghigpit ng dibdib pero hindi siya nagsalita agad. Nais niyang sumigaw, ngunit naalala niya ang payo ng Engkanto. Tumayo sa katotohanan, ngunit huwag umusal ng kasamaan. Don, marahan niyang sabi, hindi ko po kayang tapatan ang yaman ninyo. Mangungupahan lang po ako. Pero sana po, sa pagkakataong ito, tingnan natin hindi lang po ang pera. Tingnan natin ang mga batang iinom sa balon na yon, ang mga tanim na madidiligan, ang mga pamilyang hindi na maglalakad ng malayo para lang sa tubig. Hindi ako kawanggawa, sagot ni Don. Kung gusto mo talagang manatili dyan, pumayag ka sa dagdag na renta. Kung hindi, tapos na ang usapan. Tahimik ang sumunod na mga sandali. Sa mukha ni Lando, makikita ang labanan ng takot at paninindigan. Sa huli, pinili niyang tumayo sa kabutihan. Kung ganoon po, Don, mahina ngunit matatag niyang wika, hindi na po ako magpapatuloy sa lupang ito kapag ipinasara ninyo ang balon sa iba. Papalayain ko po ang sarili ko sa utang na loob sa isang lupang nakatanikala sa mga kapitbahay ko. Bahala ka, sagot ni Don. Pagkatapos ng susunod na anihan, aalis ka na sa lupa ko. At mula bukas,
wala nang pwedeng kumuha ng tubig sa balon nang hindi nagbabayad. Iyan ang desisyon ko. Pag-uwi ni Lando sa kubo, binalita niya kay Marta ang nangyari. Nalugmok si Marta sa upuan, napahawak sa kanyang noo. "Hon," umiiyak nitong sabi, "saan tayo pupunta kung papaalisin tayo rito? Paano ang ani mo? Paano ang mga utang natin?" Yumakap si Lando sa asawa, pinipigilan ang sarili na hindi tuluyang sumuko sa takot. "Huwag kang mag-alala," bulong niya. "Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi rin tayo iiwan ng kalikasan. May paraan. May pag-asa pa." Narinig ito ni Nena at may takot din sa kanyang mga mata. Ngunit sa loob-loob niya, may tiwala siya sa Ama. Ilang gabi niyang nakikitang nagdarasal si Lando sa tabi ng balon. Marahang binubulong ang pasasalamat at paghingi ng lakas. Kinagabihan, habang tahimik ang lahat, nagpunta si Lando sa balon. Umupo doon, nakayuko, pinagmamasdan ng tubig na ngayon ay may refleksyon ng buwan. "Ginoong Engkanto," bulong niya, "ginawa ko na po ang kaya ko. Nilingon ko na po ang lahat ng daan, pero parang lalo pa kaming mahihirapan. Ayaw kong bumitaw sa kabutihan, pero natatakot po ako para sa pamilya ko, para kay Nena, para kay Marta. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Sa kalagitnaan ng kanyang pagluha, may marahang simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Ang mga alitap-tap ay nagtipon ulit sa paligid ng balon, mas marami, mas maliwanag kaysa dati. At mula sa likuran niya, may marahang tinig na kumawala. "Hindi ako nawala, Lando." Paglingon niya, naroon muli ang matandang Engkanto. Maaliwalas ang muka, may ngiting mapagkalinga. "Ginoong Engkanto." Bulalas ni Lando, sabay luluhod sana. Ngunit pinigilan ito ng Engkanto sa isang mahinahong kumpas. "Huwag kang luluhod sa akin," sabi ng Engkanto. "Tumayo ka, sapagkat matagal ka nang nakatayo sa tama." Tumindig si Lando, pinupunasan ng luha. "Pasensya na po, Anya. Wala po akong nagawa para hindi angkinin ni Don ang balon. Aalis na lang daw po kami sa lupang to pagkatapos ng anihan." "Anong ginawa mo nang harapin mo siya?" tanong ng Engkanto. "Sinabi ko po ang totoo," sagot ni Lando. "Hiningi ko po na huwag niyang ipasara ang balon sa iba, pero tumanggi siya. Hindi po ako pumayag sa dagdag na renta kapalit ng pamamaraan niyang makitid ang tingin sa tubig. Pag-uwi ko po, napagdesisyunan kong panindigan na lang ang prinsipyo ko kahit pa mawalan kami ng lupang sinasaka." Tumango ang Engkanto, tila natuwa. "Iyan ang inaasahan ko sa iyo," sabi niya. "Hindi ko sinabi na magiging madali ang daan ng kabutihan. Ang sabi ko, huwag kang bibitaw sa katotohanan. Ginawa mo iyon kahit sa harap ng may kapangyarihan. Ngayon, ako naman ang kikilos." Nagulat si Lando. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong niya. "Tandaan mo," wika ng Engkanto, "ang tubig na lumalabas sa balon na ito ay hindi ordinaryong tubig. Ito ay biyaya ng kalikasan, hindi ng tao. Walang sino mang ganid na kayang sakupin ang biyayang ibinibigay din ng langit. Kapag ginamit ang biyayang ito sa kasakiman, may balik ito." "Balik po?" usisa ni Lando. Hindi sumpa, paglilinaw ng Engkanto, kundi aral. Ngunit ngayon, hindi mo kailangang magplano kung paano ipagtatanggol ang balon. Ang kalikasan ang kikilos sa sarili nitong paraan. Ang hinihingi ko lang sa iyo, maghanda ka para sa bagong simula." "Bagong simula?" ulit ni Lando, nagtataka. Lumapit ang Engkanto sa kanya, inilagay ang kamay sa balikat ni Lando. "Hindi ka mawawalan, Lando," wika niya. "Iiwan mo man ang lupang ito, bibigyan ka ng pagkakataon na magsimula sa mas malayang paraan, malayo sa mata ng ganid, malapit sa puso ng kalikasan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala at patuloy na magbahagi ng kabutihan." Pagkasabi nito, bahagyang kumislap ang katawan ng Engkanto.
Parang magiging liwanag na lang. Yumuko ito ng bahagya, parang nagpapaalam. Magpahinga ka na. Malapit na ang bagong bukas para sa pamilya mo. Huling sabi nito. Muling nawala ang engkanto sa hangin at naiwan si Lando na mas magaan ang dibdib kahit hindi niya ganap na alam kung anong mangyayari. Ilang araw ang lumipas. Sinimula ni Don Gustavo ang pagpapataw ng bayad sa tubig mula sa balon. Nagpakabit siya ng mga tubo at naglagay ng tauhan para bantayan ang pumipila. Ang may pera lang ang kayang magigib ng marami, samantalang ang mahihirap na kapitbahay ni Lando ay napipilitang magtipid at bumalik sa dating hirap ng pag-iigib sa malalayong sapa. Napansin din ni Don na tila tumitibay palalo ang agos ng tubig sa balon. Tuwing umaga, mataas ang antas nito at tila hindi nauubos kahit gaano karaming timba ang punuin. Lalong lumaki ang kanyang pag-asang magkamal ng salapi. Ngunit isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo na hindi inaasahan. Dumilim ang langit, bumuhos ang ulan na may kasamang malalakas na kulog at kidlat. Ang hangin ay humagupit sa buong baryo, pinadapa ang mga sanga ng puno at pinabitin sa ere ang mga dahon. Habang nagkukubli sa loob ng malaking bahay si Don Gustavo, naramdaman niya ang kakaibang pagyanig sa lupa. Parang may kung anong gumagalaw sa ilalim. Lumabas siya sa balkonahe at nakita ang kakaibang pag-ikot ng hangin sa direksyon ng bukid, lalo na sa bahagi kung saan naroon ang balon ni Lando. Kinabukasan, nang humupa ang bagyo, nagsipuntahan ang mga tao sa bukid para tingnan ang pinsala. Ang ilang taniman ay natumba, ang ilan ay nasira, ngunit sa pangkalahatan, mas kaunti ang pinsalang inabot kaysa inaasahan. Ang pinakamalaking pagbabago ay natagpuan nila sa lugar ng balon. Nang makarating si Lando at ang mga kapitbahay sa pwesto ng balon, hindi sila makapaniwala sa nakita. Ang dating simpleng hukay na bilog na papalibutan ng ilang bato, ngayon ay napapalitan ng mas malawak na bukal. Ang lupa sa paligid nito ay bumuka ng bahagya at naging parang palanggana ng kalikasan. Mula sa gitna, may tumutulong tubig na mas malakas kaysa dati. Dumadaloy sa maliit na kanal na kusa ng nahukay ng rumagasang ulan patungo sa iba't ibang bahagi ng bukirin. Ang mga tubo at balakid na ikinabit ni Don para kontrolin ang tubig ay nasira, natabunan, at hindi na mapapakinabangan. Ang tubig ay kusang dumadaloy sa direksyon ng mga lupang mas nangailangan at hindi na maaaring hadlangan ng bakod o upa. Diyos ko! Bulalas ni Ernesto nang makita iyon. Parang lumawak ang balon. Hindi na ito basta balon, Don. Bukal na ito. Nakatayo si Don sa tabi ng kanyang mga tauhan, namumutla, hindi makapaniwala. Ang plano niyang gawin itong kontroladong negosyo ay biglang naglahong parang bula. Hindi na niya kayang takpan ang buong bukal, sapagkat ang tubig ay nagsimulang gumawa ng sarili niyang daan. Habang pinagmamasdan iyon ni Lando, may naramdaman siyang munting kislap sa kanyang dibdib. Parang may pamilyar na tinig sa hangin na bumubulong. Hindi kailanman kayang ikulong ng kasakiman ang biyayang kusang dumadaloy. Lumapit ang mga kapitbahay at sa halip na sumbatan si Lando, isa-isang nagpasalamat sa kanya. Lando, malaking bagay ito, sabi ng isa. Hindi na tayo ganito mahihirapan sa tubig. Parang pinagtanggol tayo ng kalikasan, dagdag ng iba. Hindi napunta sa iisang kamay ang tubig. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi pa rin nalilimutan ni Lando na malapit na ang oras ng kanyang pag-alis sa lupang inuupahan sa Don. Hindi na niya inantala ang usapan. Mismong siya na ang nagpunta kay Don, dala ang kanyang desisyon. Don, mahinahon niyang wika. Gumagawa na po ako ng paraan para makahanap ng ibang lupang mas maliit ngunit sapat na sa amin. Hindi po ako babalik sa kontratang may dagdag na renta.
Salamat na rin po sa panahong pinayagan ninyo akong magtanim dito. Hindi kumibo si Don. Nakita nito kung paano kumilos ang kalikasan nang walang pakialam sa kanyang yaman at kapangyarihan. Sa kaibuturan ng kanyang isip, bahagya siyang nakaramdam ng kahihiyan. Ngunit nakasanayan na niya ang kayabangan, kaya't mahirap siyang tuluyang yumuko. Bahala ka, tanging nasabi niya. Ilang linggo ang lumipas, nakatanggap si Lando ng balita mula sa isang kamag-anak ni Marta sa kabilang baryo. May isang maliit na piraso ng lupang ibinebenta. Hindi kasing lawak ng lupang inuupahan niya dati, ngunit sapat na upang pagtaniman ng palay at gulay. Malayo ito sa bahay ni Don, mas malapit sa sapa, ngunit hindi kasing lawak at kasing sigla ng lupa ng dating bukirin. Sa tulong ng mga kapitbahay na natulungan niya noon sa balon, nakalikom si Lando ng kaunting puhunan. May nag-abot ng dagdag na binhi, may nag-alok ng tulong sa paglipat, at may nagboluntaryong tumulong na itayo ang bagong kubo. Si Nena, na ngayon ay mas malusog at masigla na, ay masayang nagbabalot ng kanilang mga gamit, inaaliw ang ina sa gitna ng takot at pagod. Pa, tanong ni Nena isang araw habang naglalakad sila patungo sa bagong lupain. Hindi po ba kayo nalulungkot na iniwan natin yung dati nating bukid? Ngumiti si Lando at hinawakan ang kamay ng anak. May lungkot, anak, sagot niya. Doon ka lumaki, doon natin hinarap ang maraming pagsubok. Pero minsan, kailangan nating umalis sa lugar na puno ng tanikala para makalakad patungo sa lugar na mas malaya, kahit maliit lang. Babalik po ba tayo doon balang araw? Usisa ni Nena. Siguro, sagot ni Lando. Hindi para angkinin ulit, kundi para alalahanin kung saan nanggaling ang mga biyayang natanggap natin. Ang importante, bit-bit natin sa puso ang mga aral na natutunan doon. Sa bagong lupang iyon, mas maliit man ngunit malaya, nagsimulang muli si Lando at ang kanyang pamilya. Hindi ganon kabilis ang pag-unlad, pero may kalayaan silang magdesisyon kung paano gagamitin ang lupa. May mas malapit na sapa at natutunan na ni Lando ang tamang pamamaraan ng pag-iimbak at pag-aalaga ng tubig, alinsunod sa mga itinuturo ng kalikasan. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi niya kinakalimutang kumuha ng tubig sa malinis na batis at ipainom kay Nena, tulad ng itinuro sa kanya ng engkanto. Kahit wala na ang lumang balon, nagpatuloy ang biyayang dulot ng tubig na may basbas ng kalikasan. Minsan, habang nakaupo si Lando sa gilid ng bagong taniman, pinagmamasdan si Marta at si Nena na nagtatawanan sa pag-aani ng kaunting gulay. May narinig siyang mahinang tinig sa hangin. Mahirap ang pinili mong landas, Lando, pero hindi ka nagkamali. Tumingala siya, pinakiramdaman ang paligid. Wala siyang nakita, ngunit ramdam niya ang presensya ng matandang engkanto. Ang hangin ay dumampi sa kanyang mukha na may dalang lamig at ginhawa. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupa o lalim ng bulsa, kundi sa lalim ng puso at lawak ng kabutihang na ibabahagi sa iba. Sa lumang baryo, nanatiling dumadaloy ang bukal na nanggaling sa dating balon ni Lando. Kahit hindi na siya naroroon, ang alaala ng magsasakang handang magbahagi ng tubig sa kahit sinong uhaw ay nanatili sa kwento ng mga tao. Si Don Gustavo, na minsan ay nagtangkang angkinin ng lahat, ay unti-unting natuto na ang tubig at lupa ay hindi maaring gawing ganap na pag-aari sapagkat may mas mataas na kapangyarihan ang kalikasan at kabutihan. Samantala, sa bagong lupang tinawag nilang tahanan, lumaki si Nena na malusog, matatag at may pusong tulad ng kanyang ama, laging handang magbahagi, lalo na sa mga nauuhaw. Sa bawat tabong ibinabahagi nila sa mga kapitbahay, sa bawat punong dinidiligan nila, at sa bawat batang ginagamot ng simpleng tubig at malasakit,
patuloy na dumadaloy ang biyaya ng matandang engkanto. At sa tuwing may estrangherong matanda na magtatanong ng tubig sa kanilang kubo, hindi na nagdadalawang isip si Lando. Ibinubuhos niya ang malamig na tubig sa baso. May ngiting alam niyang hindi kailanman mauubos ang biyaya nagmumula sa pusong marunong magbahagi, lalong-lalo na sa mga nauuhaw, sa katawan man o sa pag-asa. Wakas.